discover hidden camera pictures of your cellphone. Hello everyone, mayroon akong na-discover tungkol sa ating cellphone. Baka hindi nyo pa alam at malaking tulong to sa atin, lalong-lalo na sa mga taong mahilig pumunta ng iba't ibang lugar o iba't ibang bansa, tulad ng mga OFW, seaman man or civis or other workers na lahat ng pumupunta sa ibang bansa. Pag nandoon ka na sa ibang bansa katulad ng Japan, Chinese or other Germany, yung mga sulat nila na hindi naka-convert sa English, so kailangan natin ng translator. So malaking tulong to sa hindi pa nakaalam. Kadalasan sa atin, ang alam lang natin na ang ating cellphone ay pang-picture lang, pang-video, pang-edit, or ano pa. Hindi nila alam, mayroon dyan na pwede nating gamitin na malaking tulong sa atin. So, kung interesado ka at gusto mong malaman, panoorin mo itong video hanggang dulo. So, ang una nating gawin sa mga naka-iPhone dyan, itap lang natin itong camera. Pag-tap nyo ng camera, ang sunod nating gawin is itap natin ang scan. Pagkatapos, itap na yung scan, itap natin ang example. Naggawa tayo ng tulad nito. Yung white dyan, itapat lang ng naka-white, tapos pindutin natin yung top shutter button to search. Yan. Pagkatapos natin tap natin ang sunod natin gawin ay i-translate na natin. So, ganyan lang. Yung mga nakasulat nito ay naka-Chinese. So, pag napindot na natin ang translate, so ito na ang bubungad sa atin. Makita na natin, naka-translate na into English. Kasi nakita nyo, ang nakalagay Chinese to English. So, naka-translate na tong Chinese na sulat into English. Hindi na tayo mahirapan magbasa. Nung hindi pa natin tina-translate, nahirap magbasa. Ganun lang camera. Ang daming pwede natin gawin sa camera. So, back tayo para ituro ko din sa mga naka-Android. Ang una nating gawin is itap natin itong camera. Pagkatapos na itap natin ang camera, itap natin ang scan. Nakita nyo yung naka-white na mga arrow, ganyan, yan. Yang apat na yan. Yan. Itapat lang natin kung saan ang gusto nating i-translate ng English. Kasi yan naka-Chinese, pareho lang yan sa sulat ng Japan or Germany, mahirap basahin. So, ang sunod natin gawin dyan, itap natin na top shutter button to search. Tap natin yung shutter button to search. So, after, natap ko na yung top shutter button to search, ang sunod natin gawin is ipindot natin itong yan, translate. Para masubukan din natin. Yan, tingnan nyo. Kanina, yung hindi pa natin napindot ang translate, naka-Chinese lahat ang mga sulat. So ngayon, pagkatapos napindot na natin, ito na ang kalalabasan. Madali lang, malaking tulong kasi sa atin. Hindi lang katulad nito. Back na naman tayo ulit. Maghanap tayo ng gusto nating picturean. Itap na naman natin yung scan. Yan. So, yan. Example na naman to. Itapat lang natin dyan. Apat na naka white.
Ayan. Pagkatapos itapat ng naka-white na yan, yan. So, pagkatapos na pindot na yan, automatic na mag-translate itong Chinese to English. Yan. Yan. Pag pindot natin yan, automatic na maka-English yon. So, subukan natin. Yan. Kanina, naka-Chinese yon. Tapos ngayon, translate to English na. So, ganyan lang kadali. At malaking tulong ito sa atin. Kahit saan tayo mapunta, ito ang pinaka-importante, translator. Sa mga nanood dyan na hindi pa nila alam, or sa mga nanood dyan na alam na nila, huwag na kayong manood dito kasi alam nyo na. Yung iba na lang na hindi pa alam. Mayroon din pang tayong ibang gamit nitong translator, kasi pag gusto mong nakasulat dyan, nababasahin niya, mabasa niya yan. Katulad dito. Yan. Pag napindot natin yung listen, so automatic babasahin niya yan. Volume natin para alam nyo. Yan. Pindutin natin itong listen. SQ328D. SQ328E. The picture may be different from the product. Please refer to the actual product when purchasing. See? Narinig nyo? Binasa niya yan lahat na nakatranslate. So, ganyan ka high-tech ang cellphone ngayon. Pwede mo bang sabihin na i-translate yan, tapos babasahin mo yan, marinig mo talaga. So, ganyan lang kadali kung paano gagamitin itong camera natin. Ang daming opsyon. Pwede mong gawing translator, pwede nating pabasa sa kanya, at gusto natin lang marinig. So, ganyan lang kadali kung paano gagamitin yung camera natin. Kung nagustuhan mo itong video na ito, huwag mo namang kalimutang mag-like, comments, and follow. Pag may tanong ka, kung okay lang sa iyo, pakishare lang naman sa mga kaibigan nyo. Para naman daming matuto na hindi pa nila alam, at makuna nila ng idea pag nakita nila itong video nito. So, thank you for watching until the end. Disclaimer, I'm not a perfect professional or director. So remember, the world is so beautiful. Look like a ball. They're turning every now and then. Once again, thank you for watching. See you next video. And don't forget to follow my YouTube channel, Dabjar Vlogs. Thank you so much for watching. God bless.